Magandang buhay sa ating lahat mga kabataan. Ito ang inyong Matinikatang Musikero channel na muling mag-aatid ng kaalaman sa larangan ng matematika. At ang ating diskusyon sa sesyon na to ay pinamagatan nating Basic Derivative Rules and Derivatives of Algebraic Functions Part 1, Tagalog version. Para sa panimula ng ating diskusyon, hayaan nyo munang basahin ko ang ating mga learning objectives sa ating sesyon. At the end of the chapter, the students would be able to, para sa ating unang objective, state the constant multiple, and power rules. For the second one, apply the sum and difference rules to combine derivatives. Use the product rule for finding the derivative of a product of functions. Use the quotient rule for finding the derivative of a quotient of a function. Extend the power rule to functions with negative exponents. At syempre naman, para sa isa pa nating objective, combine the differentiation rules to find the derivative of a polynomial or rational function. Ngayon naman, dumako naman tayo sa ating mga basic differentiation formulas. At ito ngayon ang ating mga formula. Para sa ating unang formula, d over dx of a constant or c is equal to 0. For our second formula, d over dx of cx is always equal to c. And then for the third one, the derivative of x with respect to x is always equal to 1. Para sa ating ikaapat na formula, d over dx of x to the n is equal to nx raised to n minus 1, kung saan ang value ng n hindi dapat maging 1. And then for the fifth one, ito naman ang ating formula, d over dx of cx to the n is also equal to nc x raised to n minus 1, wherein n must not be equal to 1. At isang paalala lang, kaibigan, kailangan makabisado natin ang paggamit ng mga formula na to nang sa gayon ay ating mapagandaan ang derivative of algebraic functions. Tiyak mahihirapan tayo doon kung di tayo ganoon kabiyasa sa paggamit ng mga formulang ito. Atin na ngayong umpisahan ang ating diskusyon sa wastong paggamit ng ating mga formula at tayong magsimula sa formula letter A. d over dx of a constant is always equal to 0 at ang ibang tawag natin dito, constant rules. Magbibigay muna ako ngayon ng halimbawa ng mga constant para mas klaro. Isang halimbawa ng constant ay ang number 5. Ganon din ang number 3, ang fraction na 3/4 at ang decimal na 0.75, including negative 0.97. At kahit may radical symbol pa yan gaya ng square root of 3, square root of 2, lahat sila puro mga constant. At kapag naman ang given natin is a constant lang na kailangan nating kuhanan ng derivative, natural lang ang sagot natin sa derivative ng constant is laging 0. At syempre, ito ngayon ang ating mga halimbawa na kung saan ay may apply natin ang derivative of a constant is always equal to 0. Para sa ating unang halimbawa, ang derivative ng 5 with respect to x, ang sagot 0 dahil ang 5 ay isang constant. Sa ating susunod na halimbawa, ang derivative ng negative 3 with respect to x, ang sagot din is 0. Bakit? Dahil ang negative 3, constant pa rin. Ano naman ngayon ang derivative ng 3/4 with respect to x? Natural ang sagot is 0. Dahil ang 3/4 kahit fraction yan, constant pa rin. E paano naman ang derivative ng 0.75? Natural, 0 pa rin yan dahil ang 0.75 kahit decimal ang pagkakasulat, constant pa rin. At ganun din sa derivative ng negative 0.97, ang sagot 0 pa rin. Dahil ang negative 0.97, constant pa rin. At ito naman ngayon ang panibago nating formula.
d over dx of cx, ang sagot is C. At syempre naman, ito ngayon ang ating mga halimbawa. Para sa ating unang halimbawa, ano ang derivative ng 3x with respect to x? Syempre, ang ating kasagutan dyan, positive 3. 3 ang ating derivative. Pangalawang halimbawa, ano ang derivative ng negative 15x with respect to x? Siyempre, ang tamang kasagutan, negative 15. Ano naman ngayon ang derivative ng 0.25x with respect to x? Ang tamang sagot natin sa question na to, 0.25. Ito naman ngayon ang ating fourth example. Ano ang derivative ng 0.75x with respect to x? Ang ating tamang sagot, 0.75. For our fifth example, ano ang derivative ng 8 over 15x? Siyempre, ang tamang sagot, 8 over 15. Pag-usapan naman natin ngayon ang ating ikatlong formula. Ang derivative ng x with respect to x is laging 1. At syempre, ito ngayon ang ating mga halimbawa na similar sa ating formula para mas lalo natin itong maintindihan. Ang unang halimbawa natin, ang derivative ng y with respect to y, 1 ang sagot. Ngayon naman, ang derivative ng z with respect to z is equal to 1. At ang derivative naman ng m with respect to m is also 1. Para sa ating ikaapat na halimbawa, ang derivative ng p with respect to p, 1 pa rin ang sagot. Lubos-lubusin na natin isa pang halimbawa. Ano naman ang derivative ng v as in victory with respect to v as in victory? Ang sagot, syempre, 1. At ngayon, ito naman ang ating ikaapat na formula. Ano ba ang derivative ng x to the n with respect to x? Siyempre, ang sagot sa formula natin, nx raised to n minus 1, kung saan ang value ng n hindi pwedeng maging 1 at ito ang tinatawag nating power rule. At siyempre, ito ngayon ang ating mga halimbawa. Para sa ating unang example, ano ang derivative ng x to the 5 with respect to x? Kung ikukumpara natin ang ating given sa ating formula, kaagad nating makikita na ang value ng n is equal to 5. At dahil alam na natin ang value ng n, direct substitution lang tayo sa right hand side ng formula natin, ng equation natin. At dahil ang formula natin is nx raised to n minus 1 at ang value ng n is equals to 5, ito ngayon ang ating solusyon. 5x raised to 5 minus 1. Finally, ang derivative ng x to the 5 with respect to x, ang ating sagot, 5x to the 4. Ito naman ngayon ang ating sumunod na halimbawa. Ano ang derivative ng x to the negative 3? Paano natin ito sasagutin? Siyempre, gagamitin uli ang formula ng nx raised to n minus 1, kung saan ang value ng n is equal to negative 3. Kitang-kita naman ang value ng n, negative 3. Kung kaya't, ito ngayon ang ating working solution. Negative 3x to the negative 3 minus 1. At ito ngayon ang ating kasagutan. Negative 3x raised to negative 4, o maaari din nating isulat ng ganito. Negative 3 over x to the 4. Ito naman ngayon ang ating third example. Ano ang derivative ng x raised to 2/3 with respect to x? Siyempre naman, garantisado ang value ng ating n is equal to 2/3. At dahil dyan, ito ngayon ang ating working equation. 2 over 3 x raised to 2/3 minus 3 over 3. Bakit 3 over 3? Kasi ang 3 over 3, 1 pa rin. Finally, ito ngayon ang ating derivative. 2/3
x raised to negative 1/3 o maaari din nating isulat ng ganito, 2/3 x raised to 1/3 o kaya naman 2/3 times cube root of x. So, hindi ba napakadali lang ng derivative natin, ng derivative discussion natin regarding about the basic derivative rules. Ngayon naman, para sa isa pa nating formula, d/dx of cx to the n is also equal to nc x raised to n minus 1, kung saan ang n, di dapat maging 1 ang value. Para sa ating unang halimbawa, ano ang derivative ng 5x to the 4 with respect to x? Sa given problem natin, ang value ng c is equal to 5 at ang value ng n is equal to 4. At ito ang ating formula, the product of n and c, x raised to n minus 1. At syempre, after ng substitution process, ito ngayon ang ating working equation. 4 times 5, x raised to 4 minus 1. At ang ating sagot sa derivative ng 5x to the 4 with respect to x is simply 20x cubed. Isa na namang halimbawa, ano ang derivative ng 3x to the negative 3? Siyempre naman, ito ang ating mga given. Ang value ng c is equal to 3 at ang n natin is equal to negative 3. At ito na naman muli ang ating formula, nc x raised to n minus 1, kung saan ang gagawin natin ay direct substitution lamang. Kaya naman, ito na ngayon ang ating working equation. Negative 3 times 3, then x raised to negative 3 minus 1. Kung saan, after ng simplification process, ito na ngayon ang ating tamang kasagutan. Negative 9x raised to negative 4. At maaari din nating isulat ng ganito, negative 9 over x to the 4. Sa makatuwid, ang derivative ng 3x to the negative 3, negative 9x to the negative 4, o kaya negative 9 over x to the 4. O, paano na mga kaibigan? Hanggang dito na lang muna. Pero, pakiabangan na lang ninyo ang karugtong ng ating diskusyon. Pakiabangan na lang ang part 2 ng basic derivative rules and derivatives of algebraic functions. Again, ito ang inyong matinikatang musikero na nagsasabing maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at walang sawang panonood ng aming mga video. Thank you very much po. Pero wag nating kalilimutan ito, that God is great, God is good. God bless us all po. Maraming salamat. Hanggang sa muli.